Ayan, magandang hapon mga kapatid, no? At andito ako sa isang pulong, no? Kami ay nagmi-meeting kahit linggo. At alam nyo, ang dami namin pinag-usapan. Isa na dyan yung mga statements, no, nung ating Pangulo last week dun sa isang podcast, no? Kaya sinagot natin ang podcast din. Podcast ba tawag dito sa ganito? Podcast. Whatever, no? So, makakasama po natin ang ilan sa mga pinagpipitagan, no? Mga gentlemen, no? Mga matipuno. Nagpipita na nakasando pa. Yan. Ipakikilala ko, no, sa aking kaliwa, si Allen Card, na taga North Caloocan. Bumati ka muna sa ating mga taga-panood. Hello po. Si ang may-ari ng Miranda Document, si Ramon Miranda ng Santa Cruz, Maynila. Yan, high school po. Ayan, and of course, no, ang pinakamagaling na makata sa balat ng Mandaluyong. Mandaluyong. Talagang inamin ko na. si kasamang Jason. Magandang araw. Ayan. Well, sa dami ng sinabi ng ating Pangulo, isa yung medyo gusto naming talakayin ngayon. At yung binanggit niya, no, na gusto niyang baguhin yung performance rating system ng mga guro. At ito ay ibabase doon sa natutunan o perhaps doon din sa performance din ng ating mga bata. Gusto ko na paunahan na ito namang performance ng mga bata part naman talaga ito, no, nung assessment ng mga guro. Hindi namin alam kung paano ito i-operationalize, di ba? Kung paano. Pero siguro itong mga panauhin natin dito ay tatanungin natin isa-isa. Maiksi lang at wala gawa ng mic, no? Kung kayo ay sasagot. Yeah. Unahin natin Sir Jason. Sir Jason, okay ka ba na yung performance mo, of course, hindi natin alam, no, kung ano ibig sabihin ng President, no, na ibabatay, no, doon sa performance ng mga bata. Anong masabi mo doon, Sir Jason? Normal na yun dati na yan, given na yan Ang sa akin lang, mas dapat pagtuunan niya sana, no, ng pansin, yung matagal ng mga problemang nagdudumilat nung panahon pa na estudyante ako hanggang ngayon. Kulang sa classroom, sa libro. Yung CR nga, nabanggit niya, buti na bisita siya sa isang eskwelahan. Oh, dati pa natin sinasabi ang CR, di ba? Kaya Sa TDC, di ba? Dahil tayo mga TDC, mapagmahal tayo sa Basic mga yan. bata. May isa Yun tayong nga. miyembro na mahilig din sa CR. Kaya tayo tinutulog. Hindi ako yun. Katabi ko ba yan? Katabi ko ba? Maganda ba siya sa school niyo? Maganda naman. Kanina, di ba? Nahuli pa kita. Tuloy mo na, baka ano pa masasabi mo. Tuloy mo na. Tama. Yun sana ang unang pagtuunan ng Pangulo para solusyonan muna yung mga dati ng problema. No? Kaysa lumampas pa sa kung saan-saang usapan yung kanyang naiisip na solusyon. Sana makinig siya sa mga guro, syempre sa mga principals, na nandun talaga sa field kung ano yung dapat na solusyonan. Yun po, President. Pero okay lang sa'yo, okay lang sa'yo na, again, hindi natin alam how it would be operationalized. No? Hindi pa kasi, Hindi wala pa pang natin malinaw alam. na schema paano nila gagawin. Yeah, exactly. But the thought, no, the idea, no, nung inclusion, of course, included naman talaga, di ba? Hindi lang natin alam. kasi lagi din naman bukang bibig ko din na ang hahatol naman talaga kung gaano kagaling at tahusay yung guro. Hindi yung mga papel na yan na gagawin ng nila, kundi yung manggagaling sa bibig ng mga estudyanteng dumaan sa mga guro. Exactly. Hahatulan siya ng kasaysayan, batay dun sa sasabihin ng mga bata kung gaano siya kahusay at kagaling o mapagmahal na guro, batay dun sa mga sasabihin ng lumampas na sa kanyang mga estudyante. Yun. Tama. At siguro kung ikaw naman ay teacher na nagtuturo, teacher na handa, di ba? Hindi naman matatakot kung i-assess ka ng mga bata. Siyempre. But again, lagi kong sinasabi hindi pa kasi natin alam paano. Di ba, ito gagawin. Ikaw naman, Sa akin naman, kasama hindi naman mo. ako tutol sa ganun. Kasi wala naman problema, no, sa mga bata. Dati pa rin yan. Pero dapat isang factor lang yan. Yes. Hindi lang siya yung dapat ang magiging
dahilan o Mm. rason, no? Para i-PMS mo yung mga teacher, yung mga kanyang mga rate. Kasi andyan yung mga, tignan mo rin yung kabilang side. Yung bang room mo, hindi ba sumusobra sa 50 ba yan? Yung bang... Sobra naman yun. Sobra na. Bakit ng 50, di ba? Hindi na makatarungan. Kung 45 to 50, hindi na nga makatarungan. Eh di ba may mga estudyante, paano ngayon nga, kung i-rate mo kami sa estudyante, may mga estudyante na minsan, walang baon. Nalilate. Pag walang baon estudyante mo, pakainin mo, ha? Eh ano, siyempre, pag ano, siyempre, maaawa ka na, makikita mo naman, eh, bakit tahimik ka, bakit ganyan ka. Hindi, ang ibig ko sabihin nun, kapag may mga, yung ano, yung, Papakainin ng teacher, yung teacher. Oh, Hindi, pero totoo yun, kahit joke yun, ha? Di ba? Minsan, Hindi, susubo okay mo lang, bibigyan mo sa kasi estudyante. bibigay mo lang, kahit malimang pesos, 20 pesos, okay na yun. Hindi na tumatanggap 5 piso yung pulubi. Bata, bibigyan mo 5 piso. Ibang pulubi mo siya sabi Net naman, net. Yung pulubi siya sabi mo, iba yun. Eh, Oh, sige na. Hindi, sige yung value ng 5 piso, napakalit na. Sa akin Sige, naman tuloy kasi, mo. ano lang naman yun, talagang, di ba sabi nga natin, isang bahagi lang, inuulit ko, isang bahagi lang yung bata. Pero isang napakagandang faktor. Kasi dyan mo malalaman kung ano yung, ibig sabihin, magaling kang guro, epektibo kang guro. Mhm. Kasi totoo naman, eh, bakit mo, ano ba, yung pre-test mo, di ba? Tsaka yung post-test mo. Yes. Parang yung pass, di ba? Yung pre-test oo, versus oo, post-test. Okay lang yan kasi may pagkukulang talaga ako. Pag bumaba ako, magiging negative ako. Kung 45 yan, sa papasa 40, hindi. Ibig sabihin, lalo pang Bababa. nabawasan ng karunungan yung bata. Oo. Kung tinuruan mo. Ibig sabihin, ginawa ako mali doon. Pero siyempre, kung meron naman ganyan, wala namang problema yan. Siyempre, pipilitin mo pa rin. Ang dami mong gawin, ang daming remediation, ang daming gagawin para bago siya umabot sa post-test, ihanda mo pa rin siya. Okay. So, okay lang sa'yo, ha? Yung gano'n. How about you, ha, Sir Allen? Sa akin, ano lang, okay naman ako dyan. No? May tiwala naman ako sa kakayanan ko bilang teacher para magturo Tama. ng tama. Na tingin ko, may natututunan sa tiwala ako na may natututunan sa akin ng mga estudyante. Ang wala akong tiwala, doon sa ibang factor, lalo na yung wala akong tiwala doon sa ibinibigay ng mga nasa taas, kung sino ba yung mga nasa taas na yan. Kasi madalas yung mga inputs na binibigay nila, okay, kulang, Applicable ba? Tama. minsan mali-mali, tapos delayed. Yun, doon ako walang tiwala. Sa pagtuturo natin mga teacher, makating ano yan, maayos yan. At Teacher tayo eh. maganda magiging produkto niya. Sir Allen, Kaso anong ibang factor? Tinan mo yung tsura mo dun sa ano, para kang nagsasalitang ulo. Oo, Agree ka kasi. biglaan kasi. Oo nga. Ayun, yun, may tiwala ako sa atin, pero sa iba wala. So, wala din yan. Okay, so... Synthesize. Oo, pag sinintesize natin ito, mga teacher, di naman tayo natatakot, no? Na magamit no yung performance ng mga bata to rate also our performance, no? But of course, no, there is a need, no, para sa ating gobyerno, sa DepEd in particular, no, na baguhin na itong system ng performance rating sa mga guro, diba? From RPMS, ngayon meron na tayong PMES, no, at as we discussed, no, during the dialogue, no, last week, ang sabi doon ay PMES na rin talaga yung gagamitin. Halos wala namang pinag-iba. No, hindi natin nakikita na may necessity, no, yung ganong mga komplikado, no, burdensome, unrealistic, no, na mga kahingian, no, na requirements, no, na hinihingi sa ating mga guro, di ba? Para mag-reflect doon yung ating performance, no, at naniniwala tayo. Tayong apat dito naniniwala, and of course the TDC, no. Naniniwala tayo, no, na yung mahusay na performance talaga ay magre-reflect, no, doon sa output, no, na nakikita natin at makikita natin sa mga bata. Pero may challenge yan. Kasi kapag ka ganun, parang hinahamon mo lang ay yung teacher. Ay yung burden ay nasa teacher. Puro si Yung teacher. yung patunay ay teacher, sa teacher manggagaling, no? So teacher factor lang, which is wrong.
Doon nagkakamali yung May mga ating ibang Pangulo. factor, di ba? Exactly. May ibang factor, Diba? eh. Dapat silipin din yun. Exactly. Kasi doon nagkakamali yung Pangulo. Sige, susukatin namin kayo. Kasi pinapasa ninyo kahit hindi dapat ipasa meron din issue yun. Bakit ba ipinapasa kahit hindi natuto? Ang dami ring issue dyan. Pagagalitan ka pag binagsak mo. No? Iwa one-on-one ka ng boss mo kapag ka may bumagsak ka. Hihingian ka ng lahat ng ginawa mo na ba ang lahat? Kung hindi mo pa nagawa ang lahat, huwag mong ibabagsak. Pag binagsak mo, ikaw ang babalik sa school, sa summer, at ikaw ang magbibigay ng remediation intervention doon sa mga bata. What would be the most convenient thing to do? Ipasa mo na lang, walang problema. After all, may teacher naman yan sa grade 2. Ayun. Diba? And, wala na yan, no? Bad cycle na yan, no? Teacher nila sa grade 3 bahala. Hindi pa rin natutong magbasa. Teacher niya sa grade 4. Hindi pa rin natutong magbasa hanggang umabot na grade 7, umabot ng high school. Imagine. Yun po, Mr. President, no, yung aming hinihingi sa iyo, no? Yun pa lang dito pa lang yan sa dalawang issue pa lang na yan, no? And of course, no, hindi naman natin maaaring kalimutan yung iba na mas importante at mas malalaking bagay na dapat strategic. Yun yung hirap no? Narinig din namin ito. Binanggit din ng presidente natin, dapat magkaroon ng retraining sa mga teacher. Anong problema? Ang problema nyo ba talaga ay teacher? Di ba? Gusto ninyo, wag ipasa ng teacher yung bata na hindi natuto. Tama naman, no? Gusto ninyo, i-assess yung mga teacher based doon sa performance sa mga bata. Tama rin na naman. Gusto ninyo magkaroon ng retraining sa mga teacher. Tama rin naman. Diba? Pero yun na lang ba ang pwede ninyong gawin? Hindi ba namin pwedeng marinig na sasabihin ng ating presidente, dahil mahal namin ng mga teacher, ibibigay namin yung 15,000 across the board. Yes. Increase na hinihingi nila. Para masaya si teacher. Diba? Para masaya si teacher. Para may pang-vitamin si teacher. Exactly. Para may lakas si teacher. I-expand natin yung coverage ng PhilHealth para yung 7,000 na medical allowance cash na lang ibibigay kay teacher. Ide-demanda natin kakasun, ikukulong yung mga magnanakaw sa PhilHealth. Diba? Para yung PhilHealth ay magkaroon ng mas mahusay na service, no, sa ating mga guro at sa lahat ng mga mamamayan, lalo na sa mga empleyado. No? Yun sana. No? At i-close natin yung gap ng classroom at teacher shortage. Lahat ng eskwelahan, bibigyan natin ng internet connectivity. Lahat ng teacher may libreng laptop. Tama. Ipatutupad natin yung welfare provisions ng Magna Carta for public school teachers. Yeah. Ang mga teacher, hindi natin pagturuin ng lampas sa 4 na oras sa isang araw. Diba? Dahil kulang talaga No? Sobra-sobra yung oras na pinagtuturo. Binayin mo, aabutin natin. No? Sabi doon sa DepEd Order number 5, mainit talaga ulo ko dyan, di ba? Shall teach, no, are required to teach for 6 hours. My God. Diba, Mr. President, no? Sabi namin sa inyo, dumalaw po kayo sa mga eskwelahan. Hindi Malayat, no? High school, doon sa San Luis, Aurora. Puntahan po ninyo. Walang kuryente. May kuryente, no? Pero walang signal. O walang kalsada papunta doon. Diba? Dapat, supposedly, by land lang travel. Pero ano nangyayari? No? Sa Dingalan Port ka pupunta, mababang ka man ilang oras? 2. 2 oras. No? At ang dami pa, dyan sa General Nakar. No? Ito, dito pa lamang to sa Luzon, sa Katagalugan pa lamang to, ang dami. Nakita natin yung sa Agusan, di ba? Nagpapatangay sa ilog yung mga teacher. Mr. President, puntahan po ninyo yung last mile schools natin. Ang daanan nyo din, yung dinaanan ng mga teacher. Exactly. Para maranasan. At hindi lang sa brigada, di ba? Hindi lang gagawin sa brigada, dapat regular na ginagawa yan ng ating Pangulo, no? So, kung ganyan po, no, Mr. President, alam mo, mababawi mo, no, yung tiwala ng publiko, lalo na ng mga teacher. No? Kasi maraming teacher naman, bumoto rin sa Team Unity Tayo lang yata hindi Ako naman. Kasi ito, alam ko, Scalio din binoto nito Di ba? Ni Caramon Anyway, ano yung message natin sa ating, siguro, secretary at saka kay Mr. President, unahin naman natin ngayon si Allen Mapagmahal. Sana hindi parating teacher yung tinitignan, parating sinusukat. Sukatin din nila yung sa mga sarili nila. Kung tama, sapat yung binibigay para sa
mga bata at para sa mga teachers. Yun lang para sa akin. Okay. Sa akin naman po, Sir President, dialogue lang po tayo. Yeah, dahil Lang po ako, masaya. gusto mo na pumunta sa Malacanang. Hindi siya ganun. Kailangan lang kasi, di para marinig niya na kasi Okay. Sa akin hindi din, na sa hindi naman. frontliner. Di ba frontliner yung teacher eh. Oo, tama. Marinig mo, hindi lang yung pwede. Ito, sabi-sabi, hindi lang dito, baka nambubuo lang kami. Mas maganda marinig sa mga bunganga namin. Ay, Exact. bibig pala. Bibig, wag bunganga. Oh, Filipino teacher to. Ang bunganga, kuweba, tsaka Oo. hayop. Ang tao, bibig. Pasensya na. Bagay. Stand corrected. Huwag niyo Polemics, polemics ka. Polemics siya, polemics. Yes, Sir Jason. Yun nga din, continuous na pakikipag-usap sa mga guro at pakikinig. Mahalaga yung pakikinig Yan. sa leader di ba? Doon sa mismong nakalantad no sa Tutubilan. sa edukasyon. Kami yon, yung nasa front, yung frontliners ng edukasyon, yung mga teacher. Yun lang po, Mr. President, ang aming mensahe sa araw na ito. At saka sana, Aksyonan. Aksyon din ang pakikinig, aksyonan. yung dapat yung kakausapin ng ating Pangulo, yung mga tao na hindi magsasabi sa kanya ng mga gusto niyang marinig. Ayan. Yeah? Yung magsasabi sa kanya dapat ng totoo. Real Gaano man ito Real kasakit. talk, yan. Yeah? Sabi nga ng mga millennials, Mga real talk. real Oh, talk. real talk. Sabi Yeah? nga, Millennials. Hindi, Gen Z tayo eh. Kahit na, Yeah. ganun pa rin Millennials yun. ako eh. Ito millennials. Ito, millennials. Millennials ka pa, di ba? Millennials. O ako sabit eh. Gen X eh. Wala, Ito, hindi naman boomer dapat, to, boomer. hindi naman dapat pinagtatalunan niya. Wala nang sumano dito. Diba? Yung boomer. Yan, Oh. Sige po, maraming salamat mga kapatid. No? And please share this video. Thank you. bye-bye. Hindi mo naka-record eh.